Magandang gabi po. Bago mag-alas 12, mayroon akong ibabagi sa inyo. Ito po ay hango sa interview ni Christian Isguera ng Fox First sa exclusive interview niya po kay Boying Rimulya. Maraming bago na sinabi si Boying Rimulya kay Christian Isguera. So maraming salamat, Christian. At ito sa ngalan naman ng katarungan ay atin itong isisiwalat yung sayo. Pasensya na kung nagamit ko. Okay, ito na po siya. At ang highlights po nito na nakikita ko sa ganitong sitwasyon po ay number 1, sinabi rito na si General Nicolas Torre hindi pa po siya hindi pa siya tawag nito. Hindi pa siya hepe ng pulis ay ano na siya. Siya na ang nag-alaga kay Siya ang nag-alaga kay sino to, si alias Tutoy. So, kung sila nag-alaga kay alias Tutoy, edi hindi mo na makikita na talaga pala si Nick Torre ay talagang sa kanyang alaga na pala ito bago siya maging hepe ay sa kanya nagsimula ito. Pasensya na medyo nautal ako. Kasi naghahanap ako ng ni Christian Isguera. So, by the way, pakinggan po natin. Ating pong i-comment. Nagko-comment lang ako, Christian Isguera sa iyong palabas. O ito na po. Number 2 na point ay may 8 grupo po ng mga pulis na mga hard killers na ginagamit. Mga taga Laguna lahat. Grabe. 8 grupo ng pulis. Puro hard killers ang ginamit doon sa pagkawala ng mga 34 na sabongero. Pero hindi lang, sabi ni alias Dondon o alias Totoy ay 108 daw ang lahat ng pinatay. Tapos sa isang araw nung kasagsagan nitong isabong, isang araw po 1 billion po ang benta nila. So 1 billion, kukunin mo lang dyan yung tax para sa pagkor. So malaki talaga kinikita. 1 billion din ang papasok halos papunta kay Atong. Sa grupo ni Atong. Ang style ni Atong, sinama niya may mga politiko, may artista na si Gretchen, nag-iisa, at may iba pa, may senador pa daw, kasama po at may mga justice pa ng mataas na korte, hindi lang alam, ang minimum is Court of Appeals, na sumasama sa isabong at alam nila, bumubuto-buto sila kung merong desisyon na napapatayin o wala. At ito po ay parang sunod sa prinsipyo sa sabungan na kapag nag-TUP ka dati nung araw ay bugbog sarado ka pero ngayon pinapatay na. Yan po nakikita. Tapos, confirm talaga dito na si Gretchen Barito ay isa sa bumubuto dito sa kung kada decision ko may ipapatay o ano. So, ang kanilang theory, prinsipyo, kung hindi ito gagawin ay mababagsak yung negosyo nila. Kaya yan po ang sinasabi nila. Pakinggan natin ngayon si Christian Isguera at saka yung kanyang in-interview exclusively si Boying Rimulya. Itong inyong star witness. Basta they can get the best lawyers money can buy. Yun ang sasabihin ko sa iyo dyan. Sa dami ng pera nila. They will get the best lawyers money can buy. So yun. The best It's all about money, Christian. Ibig sabihin, sinasabi niya, yung grupo nila ni Atong ay kukuha ng pinakamagaling lahat ng magaling na mga abogado kahit magkano pa para i-depensa sa sarili nila. Kaya lang talaga yun. Walang scruples dyan. I don't see any scruples involved here. Okay. Ito na-curious ako, no? Ayoko iwasan tong issue na to because this is also very alarming. Isa po ito sa mga tinututukan din nating issue. Sabi nyo kanina, matinding PR job, no? Yung mga media na natatapalan. PR job. Ang ibig po sabihin ng PR,
mayroong mga nagpapagamit na media o vlogger na papagamit. Nagbibigay ng pera para sumuporta kay Atong Ang. So may nakita na ako na ilang vlogger, hindi ko lang bagitin kung sino, pero sumusuporta kay Atong Ang. ng pera dito. Can you elaborate on that? Makikita mo naman yung PR stunt eh. Yung kargang storya kagad. May kargang storya, may kargang direksyon. It's all orchestrated. Kabisado na natin yung Christian. The way that media has been working in our country. Alam na natin pag may PR job, and this is a definite PR job. Oh. Ano yung nakikita Sino yung nagpapagamit ng mga vlogger sa PR job? yung tumbok ng PR job na yun at sino yung pinapapogi o sinisira? Susubukan nila sirain ang credibility ng testigo. Oh, Yan talaga yan. Diyan Siyempre sirain nilang kredibilidad ni alias Totoy. papunta yan. And we'll see. Kasi ang tao naman ngayon nakakaintindi na. Hindi naman makukuha na lahat sa hudyat ng bola. Hindi naman lahat nabobola na. Tama ka. Okay, kanina nakita ko may binanggit dito yung si Attorney Kapunan doon sa criminal cases daw against the star witness. Totoo po ba yan? Yung mga criminal cases na kinakaharap niya? Meron kami final na cases yan. Kasi nga, yun ang unang suspect namin talaga eh. Sila yung unang natumbok namin na taong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Kaya may na-file kami ng kaso talaga. Mm. Hindi, meron pa siyang binanggit. Pending na sa Court of Appeals yung ibang incident na eh. Pending pa sa Court of Appeals yung ibang incident. Iba part pending sa RTC. Yung RTC ayaw i-issue mag-issue ng bagong arrest warrant against the suspects whom they granted bail. Talagang mabigat to. Kahit nasabi ng Court of Appeals ay... Kung ako tanungin mo, Aboyeng, nabayaran po yung judge sa Branch 40 sa RTC Manila. Kaya ganon ang aksyon yun. Ano na? Akalain mong lakas-lakas ng ebidensya tapos payagan magpiyansa? Bail was wrongly given. Wala, ayaw pa rin ng RTC. Kaya tingin mo rito. Ang tingin ko dyan, binayaran ang RTC judge. Pero nga, how does that affect yung mga criminal cases that he's facing? Well, we Dito will sa just have to credibility fight it on and we will have to write the Supreme Court about each specific detail. Ebidensya na yan pati RTC nabayaran. Sabihin mo ibang judge sa babayaran. That points out to a grievous error or grievous error in judgment or a real act that constitutes a delicate. Ibig sabihin, dinidescribe ni Boyeng ang desisyon ng judge na nagpayag na magpiyansa ay grievous. Ibig sabihin, maling-mali at nakakalunos. On the part of some people. Pero does it even affect the credibility of his testimony of her I don't think so. accusations? Hindi naman napapalitan yan kasi ang taong nanggagaling sa loob, may dungis talaga yan, wala kang magagawa. May dungis talaga yan kasi nasama na yan sa putikan sa putikan ng Tama. Kaya maniwala ka doon kay alias Totoy kasi galing sa loob, marami siyang mga krimen ginawa. Kaya lang kailangan natin ng testimonya niya, Christian. nanggaling yan. Di ba ang rule po, kung hindi ako nagkakamali, ang star witness, it doesn't have to be the least guilty, pero hindi lang siya dapat yung most guilty. Tama po ba? Well, that's part of the jurisprudence that we have read about the least and the most guilty and being discharged as a state witness. Importante lang po, Christian. Maging state witness kung walang ibang paraan para mag-guilty ang akusado kundi siya lang. So kahit sa totoo lang, kahit isa sa pinaka-guilty, pwede pa rin siyang tatayo na state witness. Marami kasi yan, parang for every case, another rule yan. Another way of looking at the case. Walang Depending on each circumstance. So, pero dito in this case ng mga sabongero, ano po ba si alias Totoy, least guilty or not the most guilty? I cannot judge yan. Hindi ko kayang sabihin yan, Christian. I cannot give you a judgment on that part. Pero would you prefer na maging state witness po siya? Oh yes, definitely kailangan natin siya para ma-unravel talaga ang katotohanan dito. At saka walang ibang paraan para ma-convict si Atong Ang saka si Gretchen. Si alias Totoy lang. Para magkaroon din ng mas may konkretong pag-iisip dito. No? Sabi niya, nagsabit siya ng mga video tips at mga audio recordings. No? Mga ilan po yung pinag-uusapan natin dito? Actually, wala sa akin. Nasa tao ko yung
Meron ako mga people in charge of that. Hindi wala sa akin yan. Sa dami ng trabaho namin, Christian, I have to delegate a lot of it. And at least I trust the person holding these recordings and alam niya to heart ang laman nito mga recording namin. Opo. Tapos kanina rin, pinapakinggan ko yung press ko ni Atong Ang, nakasama yung kanyang abogado o mga abogado. Ang binabanggit nilang naratibo rin doon ay kailangan talaga ng hustisya para dun sa mga nawawalang sabungero, pero dapat daw hindi ma-mislead ang mga investigador, pati yung publiko sa ginagawang investigasyon. Ano po ba It's a PR job. It's a PR job. Ano yan? Talagang press job yan. Yan, tawag yung spin. Spin. Gawan talaga nila ng narrative para to let themselves off the hook para hindi sila mapag-initan. Mainit na, Christian eh. Pero Hindi mo na pwedeng tukuhin ang tao. Pero I don't think na hindi siya hindi maganda pagka PR stint nila eh. Hindi pumatok, kumbaga. Kaya alam pa rin ng tao, iba na talaga ang tao ngayon. Maalam na. Iba na sa mga sa mga social media, nakapanood ng lahat ng video. Yan ang problema nila ngayon. Hindi na pwede, gone are the days of the PR men. Taong bayan dito. Iba ang paniniwala ng taong bayan tungkol sa kasong ito. Ay yung sinasabi nila na ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Atong Ang, no? Ano ba yun? Nag-joke pa siya, no? Lover boy, di ba? Pero hindi raw totoo yung mga sinasabi. At mga dissenting tao daw inaakusahan itong si alias Totoy. Ano lang niya yan? Panligaw? Well, yun ang sinasabi niya. Pero may credibility ba yung kumpara doon sa bigat ng mga akusasyon sa kanya na alias Totoy po? Ewan ko. Sa tingin ko, malinaw talaga yung pangyayari. Pagka, Christian, maybe I should show you the statement of alias Totoy and let you be the judge. Kung anong nabasa mo. Nabasa mo na ba? Statement. Hindi pa po. I would love to have a copy. Sige, magkano tayo. We'll make a way para mabasa mo yan. Kumusta po yung seguridad ni alias Totoy kung ganito kabigat yung kanyang mga binabangga? Paano po yung seguridad niya? General Torre, our chief PNP has him well secured. At saka this goes all the way to the chief PNP being concerned about it. Ayan si General Torre nagbabantay kay alias Totoy, patay ka na, Atong Ang. Paano po yung possibility baka biglang bumaliktad ito later on? Tingin ko hindi na, too late na para bumaliktad. Tingin ko hindi na. Bakit po? At saka kahit bumaliktad, puno ng ebidensya, tapos na. He has crossed the Rubicon, so to speak. Saan pa siya pupunta pagkatapos? Anong gagawin niya pagkatapos? Wala na siya pupuntahan. Ito talaga ang pupuntahan ito. May nabasa akong story kanina na itong witness parang hinihikayat itong si Gretchen Barreto na tumistigo na rin. Dito sa pagkakaalam ninyo, kung sakasakali, gaano ba kabigat yung pwedeng maging testimonya nitong si Gretchen Barreto kung sakaling gagawin niya man niya iyon? Malalim yan. Kasi siyempre, malapit yan Malapit na tao yan sa principal natin. Gaano kalapit? So, may mga specialized knowledge yan na pwedeng bigyan ng credibility one way or the other. Opo. Isa pa po importante yung buhay nitong mga nawawalang sabungero at yung mga pamilya. Ang bigat ng nararamdaman ng mga yan sigurado dahil nasaan yung kanilang mga mahal sa buhay. Kumusta po ba yung pag-validate ninyo dun sa claim na itinapon daw sa Taal Lake yung kanilang ayun nga yung problema dyan. Hindi kaya ito i-dive ng ordinary diver. Kasi nga, ang unang-una, ang Taal Lake, freshwater yan. Iba ang buoyancy factor. Pangalawa, iba ang dumi ng Taal Lake, iba yung murkiness ng tubig. At yun nga, mabigat. Tsaka malalim ang Taal Lake, kakala mo ganun-ganun lang yun. Pero it averages more than 300 feet in depth ng Taal Lake. Kaya kailangan namin imapa yan. We magkakaroon kami ng mga test dive very soon. Pero we will have to map it out. Kaya hihingi kami ng tulong sa Japanese government kasi kailangan namin ng lake bed map para malaman natin kung saan tayo tutumbok. Mga kailan po kaya magagawa? Well, within the next few weeks, gagalaw na yan. Actually, I was telling them to do a test dive next week para masimulan na namin ito.
Mm. Okay. Kagabi ang isang Coast topic Guard po, at Navy. Coast Guard Opo. and Navy divers. I'm sure you're aware din po dito, no? Merong push sa Senado at least na i-regulate itong online gambling platforms. And of course, kasama dyan yung isabong, no? Nabanggit nyo rin yung problema rin sa ease of engaging in online gambling, di ba? Because of payment systems like GCash. Pabor po ba kayo dito na talagang higpitan itong online gambling platforms? Dapat lang. Ano yan eh? Hindi ka nga makakapasok sa casino. Kaya lang, kung bata ka, makakasugal ka pag nag-pretend ka na ikaw ay matanda. Kaya pati bata man, malululong sa sugal. Yan ang bigat yan. Yan ang bigat talaga rito. Ibig sabihin dito sa isabong, bata ba pwede magsugal dito? Oo, makakapusta yan. Maraming nabusta na bata dyan. As in, gano'n ka bata po? High school? Pucha, high school? Nag-iisabong. Oo. Sorry sa language, OFW, ang dami sumabit dyan. Grabe. OFW, high school student, market vendor, lahat ng pwede mo gawing profile. May sumabit na tao dyan sa isabong. Bakit hindi lang iban po itong isabong na ito? Kung lalo ganyan ang social cost na pinag-uusapan natin. Hindi na natin pinapayagan yan. Kaya lang, malalakas nga ang loob ng mga taong tatakbuhin pa rin to. Ano nga yan? Meron nga dyan. Sa Pasikreto. Cambodia nagagaling ang feed. Yung? Yung feed ng isabong. Sa Cambodia So nagagaling. malayo. Oo. Hindi Sa dito. malayo. Oh. Matindi yan. Grabe. Pogo, style Pilipinas. Teka lang, uminit yung ulo ko ron, Secretary. Marami kasi alam mo, Southeast Asia. Marami talaga mga nationality mahilig sa sabong. Marami Indonesia na mahilig sa sabong. Timor-Leste, marami mahilig sa sabong. Cambodia, marami mahilig dyan. Ano yan eh? It's something that we've been living with for the last few centuries. Kasama na yan sa kultura na minana natin sa ating bansa. Hindi, kaso to mas naging pervasive and prevalent dahil naging online. Yun, mabigat ang online. At saka ano nga ang problema nga dyan? Ang hirap i-bridge ng gap dyan kasi mag-ano ka lang mag-virtual ano ka lang yung iibahin mo lang yung IP address mo, hindi ka na matitrace ka agad. Ayan. Kaya, salamat Christian. Maganda yung interview mo. Maraming salamat. So yan kita nyo. Comment natin sandali. Number 1, ulitin ko lang. Yung si Alias Totoy pala, matagal na palang hawak ni sa intelligence gathering ni General Torre. Noong pa lang siya, head pa lang siya ng CIDG, nakuha niya na yan. So ganun kagaling na police officer si Niek Torre. Tapos nung naging hepe na siya ngayon, siya mismo ang direkta nagbibigay ng protection kay Alias Totoy. Tapos, lumabas po na 8 grupo ng pulis sa Laguna ang mga hide killers na ginagamit sa pagdukot at pagpatay. At ang pagpatay, lumalabas po ay ginagaruti. Yung ginagamitan ng alambre hanggang sa tinatali sa liig hanggang sa mamatay. So matindi pa kaysa war on drugs ang ginagawa. Sa war on drugs, makikita mo pa pinatay barel. Makikita mo pa kamag-anak mo. Pero dito hindi mo na makikita. Matindi pa doon sa ilalim pa. Sobrang impunity pa kung pagkagawa. Walang talagang satanas na sa satanas, pinakasatanas ng gawain. Kalahin mo, ang ebidensya nagtuturo kay Atong Ang. Wala namang ibang tao may kayang gumawa nito. Natanda mo si Atong Ang noon na gusto niya ipapatay pa si Chavit Singson. Noong nag-away sila noon panahon kay Erap Estrada. At kasama sa plunder case ni Erap Estrada, si Atong Ang. Nang ibig sabihin ay dahil naman kakutsaban niya si Erap sa pagkuha ng excise tax sa tobacco doon sa Ilocos Sur. So yan po. Ang dami, ibig sabihin parang wala ka ng kaduda-duda sa tinuturo ni Alias Totoy na nagsasabi talaga siya ng totoo. Tuloy-tuloy ko magkwento. Tuloy-tuloy ko magkwento sa Totoy. Walang patid. Malaman pa ang mga detalye. Alam pa niya mga pangalan ng mga tao na binabanggit niya. Yan lamang po indikasyon na
katotohanan ng sinasabi niya. Ano pang nakuha natin kay Christian Isguera? Salamat Christian, ang galing mo talaga. 1 billion a day ang kinikita ng isabong doon sa kasagsagan niya. Dahil sa lahat ng mga isabong, 2 billion lang ang kinikita sa kada araw. Grabe. Kaya pala mapapatay talaga ng tao pag na-TUP ang manok. Yun yung Alpha Group. Parang may board of directors lang ga. Ang Alpha Group, sila yung grupo na binubuo ng 20 katao. Kasama dyan si Gretchen Barreto. Ang Alpha Group lang ga na 20 katao, sila nagbuto-buto kung mayroon na huli na nagtutupi kung papatayin o hindi. Grabe. 2 billion a day nga naman ang kinikita. So, kaya pala 2 million a day binibigay kay Sunshine Cruz. Naku. Grabe. Ano Sunshine, pahingi naman ng balato. Dapat bigyan mo naman, magkawag-gawa ka. Magkawang-gawa ka, ang dami dyan sa Tondo, ang dami sa Mindanao. Taga-Bohol ka, ang asawa mo na una taga-Bohol. Ang dami dyan, mahirap na tao sa Bohol. Andyan, diyan nakatira, diyan ang galing ang asawa ko. Diyan banda sa may Talibon, sa Trinidad, Hitafi, Ubay, Bien Unido. Matindi talaga itong buhay natin. At konfirmado si Gretchen andun. Konfirmado. So hindi ko alam kung paano nito makasibat si Gretchen. At isa pang sasabihin ko, una na ako nagsigaw na masamang tao to si Attorney Lorna Capona na dapat magbibigay lang ng masamang pangalan ito sa impeachment team ng laban kay Sara Duterte. Kaya sila ay may iba na ring mga congressmen na sumigaw na tanggalin na si Lorna Capunan sa impeachment team laban kay Sara Duterte. Magdadagdag lang ng masamang pangalan. At bilib ako to kay Attorney Alma Malyonga. Siya pa ngayon ang nag-ambugada kay Gretchen Barreto. Akalain mo mga makasalanan sa mundo ay abogado kayo. Di kayo namimili ng inyong kliyente. Nako. Okay, mag-shoutout na lang ako. Ay, Presperes Maya Pabengi, Apex 0925, good evening. Naim Magrabim, kada kayo amin. Santos Yalabi, Kikayo. Gregoria Rimulta, hello Dr. Watching from Phoenix, Arizona. Wow, thank you po. Prime DA, watching from North Caloocan, maayong gabi sa mga agutaynin o dyan sa Palawan, mga agutaynin sa Palawan. Maayong gabi mayad nga gabi sa mga taga Palawan, mga katutubo. So Prime Day watching from nakausap na tawag ko na. Si Eric Moico, propagandista. Oo. May sagon, yan ang PR, propagandista. May sagon, nangangamoy Duterte naman ang ebidensya sa ICC. Eric Moico, magaling yan si Christian mag-interview. Eric Moico, spin doctor. Yes, spin doctor, yun ang PR. Okay, Eric Moico, 24 hours sa kwarto. 2 lang sila. Oo nga, no. Imposible na hindi niya alam ni Gretchen. Mga patayan. Yandi, nasa South America na pa po ang mga online games at the Chinese scammer. So lumipat sila sa South America. Gatindi. So dapat magbantay tayo. Danigar, stop lahat. Yan. Ilan ang nakikinabang. Ilan lang nakikinabang pero madaming nagpapariwara. Yan. Marami nang nagsisirang mga pamilya. Tama po kayo. Amelia Salinas. Doktor, I'm Rodney Tamayo. Oy, for grad using account with my wife. Ganun ba? Okay. So, Rodney, at least okay ka. Yes, Gretchen favors
on prosecution panel. Indirect naman talaga siya. Asia Ocampo, kung dinukot sa hotel sa Seda, dami nila. Halata, pulis. So sila sa Santa Rosa, Laguna. Okay, Minky, bilib ako sa iyo, sir. Kasi di ka natatakot mag-agree kay Totoy. Kasi ang ibang vloggers, pinagtatanggol pa si Atong. Nabibigyan ng pera yan. So, Eric Moico, Macau, Mexico. Doon sa Macau, Mexico. Sugal at Sabong. Tapos, Pex 0925, may respect for Lorna Kapunan, flew out the window. Tapos, Mike Tongog, magandang gabi, shout out. Zenaida Kabutahe, good evening po, Dr. Kausing. Charlie Ilagan, ang skater dapat ipatigil na dami na nasira sa buhay. Oh. Tapos, Jan D, pinatawa mo nang naman ako ngayong gabi, attorney, kasi niyari mo si Lorna na parang si Topacio, basta pera kahit si Taneng, pinagtatanggol nila. Bob Wako, Brenda Asagra, good evening, Idol Toto, watching from Zamboanga del Sur. Bob Daco, magandang gabi. Ang ayaw ko lang kay Lorna Kapunan. Magsasabi pa na nag-due diligence pa daw siya bago na tinanggap ang kaso ni Atong Ang. Uy, Madam Lorna, don't tell me jokes. Ha? Baka sabihin mo, baka kumakanta, I was only joking, my dear. Kumakanta ka lang, I was only joking, ha? Nako talaga. Ito naman, wag ka naman loko ng tao. Sabihin mo lang na kailangan mo ng pera at karapatan mo maging abogado ng isang kriminal. Kung bakit mo tinanggap si Atong Ang. Wag mo na sabihin na magsinungaling ka pa. Nagkaroon nga ng due diligence. Wala po. Sorry to say. Ako naman, nung kinasuhan mo ako, nang kinuha mong client si Janet Napoles, nag-due diligence ka ba doon, Lorna Kapunan? Nung kinuha mo na kliyente si Janet Napoles. At dahil kinuha mo siya, sinampahan mo ako ng libel sa Office of the City Prosecutor ng Taguig. At sinampahan mo rin ako ng disbarment. Mabuti na lang, panalo ako sa 2 kaso na yon. So nakakahiya talaga yan. Ay, naku, bahala na po kayo. Tapos gagawa pa kayo ng kwento. Mag-imbento ka pa ng mga kaso kuno ni Dondon. Alam mo, sa lahat ng pag-aabogadong ayaw ko. All right, mag-abogado ka sa may mga krimen, tao na inakusahan. Walang problema yan. Ang problema lang, bakit kayo pumunta sa extent mag-imbento pa kayo ng kwento para palabasin nyo, para lalabas na inosente ang inyong client? Paano mag-inosente yan? Sino naman maniniwala sa inyong kwento na nag-extort kay Atong ng 300 million? Yung dami-daming bodyguard ni Atong, kaya niyang mag-extort kay Atong? Ay, nako. Ang kapangyarihan ni Atong ay higante. Kumpara sa kapangyarihan, langgam lang si alias Totoy. So, sino ba naman ang langgam na lalaban sa higante? Wala po. Kaya napakahirap ang inyong posisyon tapos nagsampa pa kayo ng kaso. Nako, it will all go down to moot an academic o di kaya futile action. So, yun ang masasabi ko. Babduk o Babdako, Babwako. Okay, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat.